yan. Napakahusay mo talagang sumayaw. Salamat po, Kapitan Goryo. Hindi lamang po ako. Si Pedro din po ay napakahusay sumayaw. Aba, syempre naman. Magaling din itong si Pedro. Binatang-binata ka na. Kamusta nga pala tatay mo? May panabong na ba siya? Wala po. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Siya nga pala, Iha. Sisa. Narito ang aking mga magigiting na panahon. Ito si Senyor Alvaro, Senyor Samuel, at Senyor Lazaro. Sila ang mga mayayamang negosyante dito sa ating lugar. Ikinagagala ko po kayong makilala. Hindi lamang pala magaling sumayaw itong si Sisa. Mukhang magalang pa. At napakaganda pa. Ako nga pala si Lazaro. Mukhang mahiyain at ayaw makipagkamay sa'yo, Senyor Lazaro. Baka naman sa akin na gusto makipagkamay. Paumanhin po mga ginoo. Ngunit hindi po ako pwedeng makipagkamay sa mga lalaki. Patawad po. Kapitan, hindi ko yata nagugustuhan ng pinapakitang asal ng babae nito sa aking mga kaibigan. Hindi ba kabastusan yan? Ang hindi niya pagkamay sa amin. O baka gusto niya ay hagkan ko na lamang ang kanyang mga kamay. Sandali lamang mga senyores. Hindi ba't kalabisan yan sa isang dalagang tulad ni Sisa? At sino ka naman? Para pagsalitaan ako ng ganyan, hindi mo ba kami nakikilala? O baka gusto mo... Senyor Alvaro, pagpaumanin mo ang inasal ng binatang ito. At sa iyong mga senyores, hindi rin nais ni Sisa na kayo'y mabastos sapagkat alam kong nahihiya lamang ang dalagang ito. Hindi ba, Sisa? Paumanhin, Kapitan. Subalit, kailangan ko lang pong umuwi sa amin. Binibili! Naunawaan kita subalit bukas ng gabi sa ayaw at sa gusto mo. Ay tutungo ako sa inyong tahanan upang makadaupang palad ko ang iyong mga magulang. At makausap din kita ng sarili na. Sisa, ayos ka lang ba? Hindi eh. Kinakabahan ako. Bakit ka naman kinakabahan? Ayaw mo ba na ikaw ang bigang-bigang sa lugar natin? Ang dami lang gusto sa'yo. Oo nga. Pati yung mga banyagang sila ni Kapitan, kumahanga sa'yo. Pwede ba? Huwag niyo nang guluhin pa ang isip ni Sisa. Uy, nagsiselos. Hanggang ngayon pala, may gusto ko pa rin kay Sisa. Uy! Tama na, pwede ba? Tulungan niyo na lang ako. Bakit, Sisa? Ano bang pumapagabag sa'yo? Yung mga bisita, nais nilang magtungo sa bahay nila Sisa upang umakyat ng ligaw. Ayun pala eh! Ayos! Hindi maaari. Hindi pa ako handa sa mga bagay na ganyan. At isa pa, ayaw ko sa mga mayayamang tulad nila. Ang gusto mo kasi, pagtulad natin hirap at simple lang. Uy! Tama na. Naisip ako. Ano yun?
at mga Alfonso, narito ako upang kayo ay makataupang palad at hilingin ng kamay ng inyong anak na si Sisa. Subalit, bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya lumalabas sa kanya siya? Oo man, maging ako ay nais ko din siyang masilayan. Nasaan ba si Sisa? Hindi na pa kami dito. Nais ko bang puntahan na naman siya sa kanya si Wayne? Naku, huwag naman po. Sandali lamang at tatawagin namin siya. Paumanin mga Ginoo. Ikukuha ko lamang kayo ng inyong maiinom. Ibisan niyo lamang kami na inyong Manood kayo kung ano-anong ginagawa. Sa wakas ay lumabas ka din, magandang binibini. Ngunit tila yata rayasin ng iyong mukha. Anong klaseng amoy yun? At bakit ganyan ang itsura mo? Paumanhin mga Ginoo, sapagkat hindi maganda ang aking pakiramdam. Tila yata nagigamos ka ng uling at kumain ng maraming bawang. Hindi naman po, Kapitan. Sadyang ganito lamang po ako kapag may karamdaman. Kung talaga kaya ang nakakasulasok na amoy. Bueno, kami aalis muna. Paalam, bibining, matungis. Akala ko magandang binibini. At bakit kayo binibining madumis na? Babalik na lamang kami kapag wala ka ng sakit. Ang mga banyaga parang mga aswang, takot pala sa bawang. Si Sana, ano bang ginawa mo sa sarili mo? Ano pa nga ba yun ay? Di kumain ng bawang at naglagis ng kilikili para mabukat nilalang na. Pati kaldero natin, inay, pumuti na punta sa katawan ni ate. Napakahusay mo talaga, ate. Pwede ka na maging bida sa entablado. Tumigil ka, Pepe. Matulog ka na. Opo, inay. Matutulog na po ako. Binibining madungis. Abat ikaw talaga? Tama na yan. Sisa, anak, bakit mo naman ginawa yun? Nakakahiya sa mga bisita natin, lalo na kay Kapitan. Patawad po, Inay. Ayoko talaga sa mga arugante na yun. Masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Kahit na, hindi mo dapat ginawa yun. Mali ang ipinakita mong asal. Paano kung magsumpuang mga yun sa mga Guardia Civil? Sabihin, pinastos natin sila. Anong gagawin mo, Aber? Inay, wala naman akong ginawa sa kanila eh. Hindi ko lang talaga sila gusto. At sino naman ang gusto mo? Si Pedro. Walang mangyayari sa buhay mo kay Pedro. Mga
bakit mo naman sinabihan ng gano'n ang ating anak? Hindi pa dapat tungkol sa pag-aasawa ang pinag-uusapan nito, sapagkat napakabata pa ng ating anak. Paano kung mawala na tayo? Hindi ba maaga? Ay alam na niya ang dapat gawin upang hindi mapaniwala ang buhay niya. Oo, tama na. Tama na ha. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Masyado pa kasing maaga para sabihin ng mga bagay na yan. Hayaan natin ang talahana ang gumawa ng paraan para sa buhay ng ating mga anak. Ngunit sa ngayon, ay kailangan nila tayo upang sila ay alalayan. At punuan naman nila mga pangangailangan at pangarap sa buhay. Ang mahalaga, narito tayo para sa kanila.